Sa mundong puno ng pagsubok, may mga taong hindi nauubusan ng diskarte. Kahit sa pinakamaliit na oportunidad, nakahanap ng paraan para maitawid ang gutom para mabuhay. Si Nanay Malu, isang pulot vendor, hindi lang nagbabanat ng buto para sa sarili, kundi para sa kanyang mga apo. Ay, gulay-gulay kayo riyan, oh. Ano ito? 50 lang po, masong yung plake. Ito, whisper. Nung nakarang taon, isang sunog ang tumupok sa kanilang lugar. Kamusta na kaya si Nanay Malu ngayon? Divisoria ang isa sa mga sentro ng komersyo sa Maynila. Bagsakan ng samot-saring produkto. Bagsak din ang presyo, kaya dinarayo. Dito ko unang nakilala si Nanay Malu noong 2023. Sa edad na 62, malakas pa si Lola. Eh, ano po yung kanya po yun kasi ginamit sa kalitong po. Yes, so. Hiniram po. Nakailan sila. Alam po niya tayo. Kasabay ng pag-aalaga sa kanyang mga apong sina Jeremy at Miguel, 6 at 4 na taong gulang, matyaga niyang nililibot ang bahaging ito ng Divisoria para panguha ng mga patapong gulay at mga basura. Nay, paano nga po yung inyong ikot? Ilang tindahan nga po ulit yung inikutan po ninyo? Ano po, yung mga bali apat sila yun. Oo. Lalo sa hapon, gano'n din. Lahat po gulay. Oo, mga ano. Kukunin kong basura nila, tapos lagay ko na. Yung basura, yun po yung gulay na itatapon na dapat. Mga basura nila yun. Iba yung makabalot. Oo. Iba yung ano. Ah, nakatabi na yun. Para Okay. sa akin. So parang kapalit nung gulay na binibigay po nila sa inyo, kayo na po yung nagdidispatcha naman ng kanilang mga basura talaga. Ah, Pero minsan, palitan. binibigyan nila ako ng, binabayaran din nila ako. Halos 3 dekada na itong ginagawa ni Nanay Malu. Kabisado na niya ang pasikot-sikot sa palengke. Pero sa laki at bigat ng itinutulak niyang kariton at dala na rin ng kanyang edad, ramdam na niya ang pananakit ng katawan. Nay, saan bang parte ng katawan nyo medyo sumasakit na ngayon? Dito lang talaga ito. Tuhod yung masakit na. Kalakad, tapos dito. Sa balikat ho. Oo. Saan ho sa tingin nyo galing yung sakit sa balikat? Katago. Pulot vendor ang tawag kay Nanay Malu. Inihihiwalay ang mga gulay na pwede pa sa mga gulay na bulok at di na pwedeng pakinabangan. Hoy, bili na kayo! Maayos na nakasalansan ang mga gulay tulad ng mushroom, bell pepper at Chinese pechay na kanyang nakuha at nilinis mula sa mga hinakot na basura noong umagang yun. Ay, gulay, mushroom! Dito na magsisimulang maging pera ang mga gulay na dapat sanay itatapon na. Ito nga, no, yung mga gulay na binibenta ni Nanay Malu dito sa kanyang pwesto. At mapapansin natin na karamihan naman sa mga gulay na nakikita natin dito talagang okay pa. Tulad na lamang itong bok choy o Chinese pechay, ang ginagawa ni Nanay Malu rito, tinatanggal niya yung mga medyo hindi na maganda itsura. At ito, sariwa pa nga itong mga binibenta niya sa kanyang mga suki. At itong bell pepper naman, yung mga bulok daw, tinatapos ni Nanay para itong medyo okay-okay pa ay maibenta naman pagkakitaan pa. Itong mga mushrooms, hindi masyadong talagang binibili ng karamihan, pero meron siyang market talaga dito. No? Okay pa naman ang itsura. Medyo iba-iba na nga lang yung amoy, pero pwede pa. No? Pwede pang kainin at lutuin. Itong effort ni Nanay dito, isa sa mga maliliit na mga hakbang para nga mabawasan kahit paano yung mga nasasayang na pagkain na nagtatapon na lamang dito sa Metro Manila. Pero Nay, alam niyo ho,
nakahanga-hanga yung inyong ginagawa, no? Pero hindi ko maiwasang magtanong sa sarili ko. Sa edad niyo pong yan, 60 plus years old na po kayo, Nay, bakit niyo pilit na kinakaya pa rin ito? Para sa mga po. Bakit? Ayaw ko kasing nagugutong na kahit pa paano. At ayaw niyo rin sila nahihirapan, nagugutom. Ayaw ninyo. Ayaw. Kaya lahat ito para sa... Ayaw ko mangutang ako, sukulang mamaling mo sa kumasa. Ayaw ko bisa. Pero Nay, may edad na po kayo eh. Wala kang magawa. Kaya ko pa naman. Patanghali na, pero matumal pa rin ang benta ni Nanay Malu. Ako po, Pechay. May mga nagtangkang bumili, pero wala ang hanap nilang gulay. Mushroom po. Hello po. Mushroom po. Nay. Didiscarte muna ako. Ano po, Nay? Didiscarte muna ako ng mga paninda ko. Didiskarte po kayo doon? Paano ko ito? Ito yung muna dito. Ako muna? Sige. Okay po, Nay. Bilisan nyo, Nay, ha? Atay, ako na magbibenta. Nay, bili. Mushroom po, mushroom. Sige, Nay. Chinese pechay, bok choy. Ayaw. Chinese pechay. 50 pero pwede na po. Isang bugkos, 30 ho, 30. Okay po, 30? Ay, grabe. Ayos. Sige po, Nay. Thank you, Nay, ha. Ako matutuwa sa Nanay Malu dito. Ayan, Nay. Ayan po. Salamat po, Nay, ha. Ingat po kayo. Thank you po. Ayun, nakabenta na tayo. 30 pesos para kay Nanay Malu. Ito po, bell pepper po. Bell pepper. Hindi ko alam. Patay. Sige na po, para po kay Nanay. 10. Sige o, 10 piso. Ito po. 10 isa? Opo. Salamat po. God bless po, ha. Oh, yun si Nanay. Nanay! Good news, Nay. Ano kayo? Ang bira. Dagdag. Ano ito, ibibenta nyo ngayon? O nilinisin nyo rito? Nay, nawala na si Bok Choy. Wala na. Wow! Oo. Sana all. Nay! Nay, may tanong lang ako. Magkano ba yung benta sa bell pepper? 20. 20! Okay. Binalikan ko si Nanay Malu, pero wala siya sa dati niyang pwesto. Taong 2023 nang una natin makilala si Nanay Malu sa mismong pwestong ito. Kaya susubukan natin siyang hanapin kung nasaan na nga ba si Nanay Malu. Magandang umaga po. Ako po si John Consulta sa Eyewitness po. Ano ho? Yan. Nagkaroon po kami ng interview dati kay Nanay Malu. Dito po siya nakapwesto dati. Ito po yung kanyang itsura. Ano? Ito po, pwede niyo po makita lang po. Ito po si Nanay Malu. Poblete. Po. Tuwing hapon po, nandito siya. Pag umaga, wala siya dito. Opo. Kayo ma'am, kailan niyo siya huling nakita? Si Nanay Malu? Araw-araw po yan. Araw-araw. Ito po siya. Yan. Araw-araw nandito siya. Tuwing hapon po, tuwing hapon. Nasa may bandang unahan? Ako! Kamusta na kayo? Ganon pa rin, oh. Nasunugan na kami. Ano sige po sa isla pating bato? Nasunog ka kayo? Nako! Nasugatan po ba kayo? Hindi naman. Okay naman. Wala ng Diyos. Nandito ako. Pinakabang ko mga apo ko. Ano nangyari sa mga gamit po ninyo? Wala. Walang naisalba. Walang natira. Kahit Pero hindi bali. Laban pa rin. laban pa rin. Laban pa rin. Kami. Ayun na nga. Nanay, eto, tuloy-tuloy pa rin tayo. Pulot vendor pa rin si Nanay Malu.
Pero kapansin-pansin na mas dumami na ang kanyang paninda. Nanay, may tanong lang ako sa'yo. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin makalimutan eh. Meron ka ba binibentang bell pepper dito? Oo, alam ko na yung presyo. Babawi na ako sa'yo. Sorry talaga na nakaraan. Pasensya na talaga. Nalugi pa kayo. Anyway. Oo. Tumubo pa nga ako eh. Isang tulaso, tapos yan. Tuwagsa. Pinakamabenta raw na gulay ni Nanay Malu, ang lettuce. Kamusta ang benta nitong lettuce, nanay? Kawa lang, mag-ano rin ako. Magkano lang ako. Oo. Agad ng ilaw. Oo nga ha. Nakadalawang daan na. Medyo marami-rami na yan, nanay ha. Oo. Sige, mahaba pa naman ang araw. Di ba? Oo. Oy, bili na kayo dito. Bili na gulay-gulay. Ulay kayo dyan! Yan, sir. Yun. Magandang umaga po. Bili po kayo. Good morning. Oo. Sir, anong gusto nyo tayo? Ay, sir, ito. May upo tayo. 3.20. Yan. Tapos yun, isang tumpok. Ito na lang sir. Ito, patatas magkano na eh? Magkano ang kilo na Ano na lang to, 20. 20 na lang. Oo, okay lang ba, sir? Sige sir, kuhain natin. Ayan. Nanay, ito na po, benta natin. Salamat po. Yes. Salamat po, sir. Ayan. Di ako na. Saan to? Dito lang sa gilid. Sa gilid lang. Dito, dito. Sa maliit na barong-barong na ito sa Tondo, nakatira si Nanay Malu at kanyang mga punoon. Mabata na isang mga na. Nasira ito ng bagyo at kalaunay lumipat sila. Pero Nobyembre nung nakaraang taon, isang sunog naman ang sumiklab sa kanilang pinaglipatan. Paano po nangyari yung sunog? Hindi ko nga po alam eh. Basta nandito po ako doon eh. Oo. Na ano. Sabi ko, "Bakit kaya yung ang dami bombero. Oo. Sabi eh, ano daw, break sa itapikin ba ko? Nagbibenta kayo noon, nung nasunog. Meron po ba kayong gamit na naisalba? Wala. Kundi ano lang, TV tsaka ventilador. Pati yung uniforme ng mga apo nyo, nawala din, nasunog din. Oh. Kamusta po yung mga apo nyo? Hindi naman nasaktan. Nandun sa bahay, sa bungad na. Nung karoon ng sunog, hindi sila na ano, nailabas naman sila agad-agad. Hindi pa raw pwedeng huminto sa pagtitinda si Nanay Malu. Lalo pat bata pa ang kanyang mga apo. Yung kinikita nyo, sapat ba doon sa gastos po ninyo? Minsan, ano, lalo pang ngayon, matumal. Oo. Na ano rin ako. Kapos. Tapos, Kuminsan. Ano ginagawa nyo pag kapos? wala, basta sumawag na tira kong gula. Pinadala ko na lang sa time. Sa pinakahuling datos ng Social Weather Station o SWS, 15 milyong pamilyang Pilipino ang itinuring ang kanilang sarili bilang mahirap. At kakambal ng pagiging mahirap ang pagkalam ng sikmura. Kung maraming Pilipinong nagugutom, marami rin ang itinatapong pagkain o food waste. Ayon sa Food and Nutrition Research Institute ng Department of Science and Technology, halos 2,000 metriko tonelada ng pagkain. Kabilang ang bigas, gulay at karne ang natatapon kada araw sa buong bansa. Kasing bigat ito ng pinagsama-samang 154 na bus. 23 milyong pisong halaga naman ng bigas ang natatapon lang kada araw. Sapat sana ito para pakainin ang mahigit 4 na milyong Pilipinong nagugutom. Nanay Malu, may gagawin tayo ngayon. Ang sabi kasi ng gobyerno ay meron daw budget na 67 pesos para sa isang tao sa kanyang pagkain na 3 beses sa araw. No? Dahil 5 kayo sa inyong pamilya, ito po ang 335 pesos. Ano ba yung naisip nyong bibiliin para sa pamilya po nyo, para sa pagkain sa isang araw? Bigas, tsaka Bigas. Ulam. Anong ulam? kahit ano.
una mo binili na itlog. Bakit itlog? Adubuhin ko lang para masabang mga apo ko. Adobohin mo? Para saan to, Nay? Panangalian. Pananghalian. Okay. Bumili rin siya ng mga pampalasa. Salamat po. Kape. Kape. Hindi raw mawawala sa listahan ni Nanay Malu ang bigas. Kalahati lang po. Magkano? Magkano, Nay? 78. 78. At kalahati pang ano na yan, no? Hanggang Tanghalian, hapunan, saka agahan. Kakayanin na hanggang agahan yan. kayanin na. Kayanin na. Oo. Kasi tinapay lang naman po kami kasi. Tinapay. At saka yung kape, di ba? Sinasabi mo, sinasoso mo sa kape. Kalahati lang. Bumili rin siya ng manok na ititinola raw niya. Marami. Dyan ang suki mo. Okay. Ang natira, ipinambili niya ng tinapay at kape. 25. Tinapay. Ano ba yung mga napamili po ninyo? Yan. Ito na itlog 40. 6 na piraso. Sunod po, Mantika tuyo. 23 pesos naman ang lahat ng pampalasa at 10 pisong mantika. Bigas. bigas po. Gaano po karami po ito? Kalahati. Isa't kalahati. Magkano po inaabot ito? 70. 70 pesos. Okay. Sumunod po, itong gulay ninyo. 15 pesos naman ang sibuyas at luya para sa tinola. Tapos, Tinapay. tinapay. Magkano po Bali, rito lahat? 25. 25 po lahat. Ang pinakahuli, ano po? Itong kape. Kape at saka tsokolate na lang. Manok. Ay, yung manok. Magkano po inabot ng manok? 70. 70 pesos. Pasok sa 335 pesos na budget sa pagkain ang napamili ni Nanay Malu. Pero kung susuriin, malayong sumapat ito sa pangangailangan ng 5 tao. Umaga. So ito na yung bago yung lugar. Okay. Matapos masunugan, Ayan. So ito na ano po ito? sa maliit na barong-barong nangungupahan ngayon, sina Nanay Malu. Ito na yung bagong bahay nyo. Oo, ay mataas yan. Kaso lang hindi pa. Okay. Ilan po kayong nakatira ngayon dito? Bali 5 na 5. Ayon sa Ibon Foundation, hindi sapat ang 64 pesos na kasalukuyang food threshold para hindi tawaging food poor ang isang tao. Hindi siya makatotohanan doon sa presyo ng bilihin sa totoong buhay. Ibig sabihin yan, 64, hahatiin pa natin yan sa 3 meals a day. So talagang napaka-imposible niya. Kahit nga isang meal ay hindi kumakasya ang isang tao sa 64 pesos. Ngayong taon, tataas daw ito mula 64 hanggang 67 pesos kada tao. Gawin niyang 67 yun, kulang na kulang pa rin yun eh. Kasi sa taya ng ibon, 635 pesos ang kailangan ng isang pamilya na may 5 miyembro para makakain siya ng disente o ng 3 beses sa isang araw. Ibig sabihin, 120 pesos kada tao ang kailangan nating food threshold para masabi natin na sapat lang, hindi naman ito masyadong marangya o magarbo, pero sumasapat doon sa pangangailangan natin para sa nutrisyon. Si Kuya. Okay, si Kuya Jeremy. Si Kuya Jeremy, sama ka kito. Parehong maliit at kulang sa timbang si Jeremy at kanyang kapatid noong huli namin silang sinamahan sa doktor. 17 kilos, 115. Base po sa kanilang mga timbang tsaka sa kanilang height, severely malnourished po yung mga bata. So, mabuti na lang, wala namang masyadong infection,
Pero kailangan pa rin ng tamang nutrisyon para mas maganda po yung paglaki ng mga bata. Parang meron siyang... Napansin din noon na may problema ang kaliwang braso ni Jeremy. Kwento ni Nanay Malu, aksidenteng napilay noon si Jeremy. Mula noon ay hindi na niya naigagalaw ang kanyang kaliwang braso at kamay. Okay, hindi naman masakit, Jeremy. Walang masakit dito. Wala talaga nararamdaman. Pero pag ganyan, may nararamdaman ka pa? Wala. Walang nerves. Wala daw siya nararamdaman. Kahit kukurutin mo siya. Wala. Anong best approach dito, Doc? Sa specialist kasi talaga siya mapapatingnan kung anong nangyari para ma-assess na mabuti. Yung may expertise sa nerve. Yes. Yes, sir. Ganun na lang po. At kung may magagawa pa. Dito po kayo, Nanay. Dito po yan. Ipinasuri namin ulit ang panganay na si Jeremy. It's okay. Okay. So, he cannot really move his arm, but he can move his fingers, Doc. Okay. May nagbago kaya sa kanyang kondisyon? 2 taon na nakalipas, hindi na ipatingin sa espesyalista si Jeremy na ngayoy 8 taong gulang na. Sa ospital, agad siyang sinuri ng doktor. Hi, Jeremy. Are you okay? Kamusta? Masakit? 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 Okay. Okay, masakit here. Sagot ka, Jeremy, ha? How about here? Wala. Okay. Can I take out your t-shirt? Okay. Okay. It's okay. It's better. You can sit. You can Okay. sit here. Yeah. Ayan. It's okay. 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 Can you rest your hand? Do like that. How about this one? Only this one. Taas mo nga, Jeremy, kaya? Taas. Taas mo. Hindi Wala, kaya. cannot. No. Hindi. Okay. Hindi. How about move your hand? Cannot move. It's okay. Okay. 115, Doc. 115. Tumangkad ng 5 pulgada si Jeremy, pero nang timbangin. Lumalabas na 1 kilo lang ang ibinigat niya sa loob ng 2 taon. After the examination and for the check-up for the vital sign and so for the assessment now, we do consider still the moderate risk of the malnutrition. Yes. Okay. Yes, still malnutrition. Okay, so hanggang ngayon, si Jeremy daw po na ay malnourished. Yes. Doon sa kanyang bigat at sa kanyang tangkad. Ipinapayo ng doktor na kailangang sumailalim ang kaliwang kamay ni Jeremy sa operasyon o rehabilitasyon. Nangako naman ng tulong ang ospital para sa pagpapagamot ni Jeremy. So from now, we need the family physician and we need to the surgery department and the rehabilitation department can be help together. Kaya may payo. Isa pang tulong ang ibinigay kay Nanay Malu. Nitong buwan, isang simple pero mahalagang bagay ang nanakaw sa pwesto niya bago kami magkita. Eto na nga, no? Nakabili tayo ng pahayong at saka nitong upuan. Sabi kasi ni Nanay Malu, ninakaw na yung kanyang payong. Nakita natin kanina talagang sobrang hirap ng sitwasyon niya. Sobrang init ang panahon, wala siyang silong. Kaya eto, sana makatulong sa kanya. Tara! Nanay Malu! Oo. Naalala mo yung breaking news mo sa amin kanina? Sabi mo, nasaan yung payong mo? Dati? Ninakaw. Oo, huwag kang mag-alala. Kasi mayroon kaming sorpresa para po sa inyo, Nanay. Eto. Ayan. Nanay. Iuwi ko na yan sa amin.
Ay, mo yung uuwi. Ikaw gagamitin mo to dito. Ito nga gagamitin mo na dito. Oo. Pag-uwi ko na. Ayan, oo. Nanay, may bonus pa. Nanay, oh, may upuan ka na. Ay. Try mo nga, Nay. Subok mo nga. Subok. Subok. Yun. Sa edad ni Nanay Malu, kung tutuusin, dapat nagpapahinga na siya. Sa pwestong ito. Pero sa mundong pinipiga ng kahirapan, walang oras para huminga. Mundong madalas hindi patas. Ang pagmamahal ng isang lola, gaya niya, ang siyang bumubuhay sa pag-asa. Ako po si John Consulta at ito ang Eyewitness. Magandang gabi. Okay na, Nay. Maraming salamat sa pagtutok sa Eyewitness, mga kapuso. Anong masasabi nyo sa dokumentaryong ito? I-comment na yan at mag-subscribe sa GMA Public Affairs YouTube channel.